Okay, magandang umaga po sa ating lahat at usaping budget 2026 ay trending ngayon, no? Kasi ito pong si Senator Aimee ay pumapalag dito sa 2026 budget na pinirmahan ng kanyang kapatid. At dahil pinirmahan yan, alam na alam ni Senator Aimee na sobrang daming anomalya na naman ang mangyayari. Sinabi pa nga niya, ang daming mga goodies dyan. Ang daming ipamimigay dyan sa mga congressman. Oh, di ba? Paldong-paldo na naman ang mga congressman dyan. Okay? So, pakinggan natin ang mismo si Senator Aimee patungkol dyan. Mamaya i-play natin yan. At pati itong si Congressman Irice ay pumalag rin dito sa National Budget 2026. May nakikita siyang parang inconsistencies at may plano silang mag-file ng reklamo patungkol po dito. Okay, so yan po, very interesting po na mapakinggan rin natin itong si Congressman Irice. Okay? Pero guys, bago natin ito i-play, itong ating mga video, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, unahin muna natin itong kay Senator Aimee Marcos. Okay? Pakinggan po natin bakit nasabi ni Senator Aimee Marcos na ang daming goodies na naman na marireceive ang mga congressman dyan sa 2026 national budget. Ayan, Senator Aimee, pasok. Wala akong kaduda-duda magfa-file ng impeachment. Parang handang-handa na eh. Kasi yun nga, napakadaming goodies sa ating giniling na pork na budget. Kahit sabihin nila na talagang cleanest budget, ang tingin ko mataba pa rin eh. Kaya nagtataka ako para saan ang lahat ng so-called ayuda dito at yung sinasabing hard pork naman na kung ano-anong FMR, mga farm to pocket road, para saan kaya yan? Farm to Pocket Road. Di ba? Bakit hindi na lang sundan yung mga plano at bigyan diin? Ayan na nga, yung mga MUP na pag-usapan yung military and uniform personnel, yung mga pensyon na kinaltasan, yung pensyon at benepisyo ng ating mga employees sa gobyerno. Bakit nakaltasan lahat yan para ibigay lamang sa ayuda kung walang kababalaghang politikal? Kaya eto nga, dalawa yung eleksyon next year, pero wala namang national. This year na pala, yung BARM at saka yung barangay. Yun ang naisip ko. Pero maliban doon, February 6 is the reckoning date for a second impeachment against VP Sara. You think, ma'am, the complaint will be stronger dahil mas napaghandaan? May sinasabi po na mas maraming grounds yung pwede pong pagbasehan itong impeachment na to. Wala akong alam tungkol dyan kasi wala akong balak na tumulong sa impeachment na yan. Wala akong nakikitang karagdagang grounds. At kung tutuusin, ang hatol ng ating Korte Suprema ang nagbigay ng Ito naman usaping impeachment. Sabi ni Senator Aimee, hindi siya susuporta sa mga impeachment na naman yan kay VP Sara. Diyan sa Senado, kung sasabihin ng Supreme Court na tuloy na yung impeachment trial na yan, hindi po susuporta si Senator Aimee Marcos. Additional procedural guidelines para maliwanag yung impeachment. Kaya kinakailangan siguro ayusin muna nila yung impeachment saka natin makomentahan.
Where do you stand on this issue of impeachment, ma'am? Are you continually supporting the VP po? Well, alam naman natin na kaibigan natin yan, pero tulad ng lagi naming sinasabi, tatayo kami na mga huwes ano, sa impeachment and trial court kung aaabot sa ganon. At syempre, lahat yan magbabase sa ebidensya. Pero sa ngayon, wala naman tayong nakikitang ebidensya pa. Hindi ko alam kung ano ang gagamitin ng katibayan laban sa kanya, kung may bago ba, kung may mabigat ba, kung papayag ba sa kanilang proseso ang Korte Suprema. Marami pa at very speculative. Para sa akin, hindi uubra yan. Senator Amy, alam mo yan. Walang maging ebidensya kasi kung meron mang ebidensya, gawa-gawa na naman yan. Sus gawa-gawa na lang sila ng ebidensya eh. Pa tayo at this point. But definitely you are expecting na meron talaga on February. Yes, I believe so. Magugulat ako kapag hindi. Ma'am, nagkausap na po kayo ni VP? Oo naman, nag-Happy New Year naman. Pero asa Davao yun eh. Ngayon lang umiikot siya eh. Maraming imbitasyon nitong New Year. At maraming napinsala sa Bagyo. At yun nga, may mga encounter sa Masbate. May nadali sa Mindoro. So, umiikot siya. Pumupunta sa kung saan-saan. Ma'am, yung napangakuan ng iba't ibang soft pork mula AIX hanggang MAIFIP, para po ito sa impeachment? Para sumuporta yung mga aktivista? Hindi ko alam. Wala pa naman pinag-uusapan ng impeachment. It's entirely speculative. Ang akin lamang, bakit nagsasantabi ng sangkatutak na ayuda? Wala nang national election. Bakit naglagay ng farm to market road na napakarae? Bakit i-accredit ang kung sino-sino para gumawa ng school building samantalang wala naman tayong preba na may kakayahan sila. Bakit may mga ganito? Nagtataka ako samantalang yung importanteng mga project talagang hindi pinondohan. Doon ako nagtataka at tulad ng sinabi ko, wala man preba, nagiging malisyoso ka na eh. Kasi pag nag-iipon ka o nagtatabi ka ng sangkatutak na pera, para saan yun? Magtatanong ka talaga. So, ang suspetsya nyo, bagamat nagiging malisyoso lang kayo, ma'am, ang suspetsya nyo has something to do with impeachment. Just to... Para sa akin, dapat lang maging malisyosa si Senator Amy. Kasi 2025, we learn our lesson already. Ang daming korupsyong nangyari sa 2025. Hahayaan pa ba natin sa 2026 na meron na namang mangyayaring korupsyon? Di ba? have that to be clear lang po at hindi kayo ma-misquote po, ma'am. I believe that the suspicion necessarily will arise, malicious and unproven perhaps, that all these monies are being set aside for a sinister and political purpose. Kung impeachment ba yon, yung BARM election ba yon, o yung barangay election, parang politika ang pinag-iipunan. Okay, that's all from me, ma'am. Isang-isa na lang ata, ma'am, from Marymon po. Actually, binubuking dito ni Senator Amy ang mga bakit nag-iipon ng pera? Para saan ba yan, di ba? Ng One News po. Good afternoon, Hi, sir. Mary And Mo. Mary Reyes po from One News 1PH po. Balik, ano lang po to, habol ko lang po, related po ito sa anti-EPAL provisions po at sa guarantee letters. Ang sabi po kasi ni Senator Sherwin, DOH daw po ang pwede magsabi kung bawal na lang ang GL. Pero kanina po, si Sec Herbosa, sabi niya naman po, the DOH does not operate on guarantee letters, hindi raw nila guarantee letters yon. Ang tanungin daw po yung mga nag-i-issue nito. So mga politiko po, mga kongresista, mga senador. Your thoughts po dito, Sen? Well, unang-una, pasok pa ba si Secretary Herbosa? Ang tindi ng chismis na tatanggalin na raw kasama ng ilang cabinet members. Ewan ko. Pinabulaanan na po kanina, Sen. Cabinet revamp eh. Opo, pinabulaanan na nga po kanina ni Sec. Sorry? Pinabulaanan na raw po, hindi raw po, wala raw pong katotohanan na tatanggalin daw po siya sa pwesto. Sabi niya po kanina lang. Okay. Whatever it is, may balita na nananawagan, hindi ko maalala nanawagan yung DOH na sana ibigay na lang sa local hospitals. Sang-ayon naman ako doon kasi talagang nakakatulong to sa mga
nangangailangan ng tulong, yung mga nagkakasakit ng kamag-anak, hindi makabili ng gamot o hindi mailabas sa ospital ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi ko pinagkakait ng pera, ang akin lamang, ano naman ang alam ng politiko dyan? Ang dapat magsabi niyan, dapat yung mga doktor at yung mga kamag-anak nila, sila ang mag-usap, hindi yung politiko na palakasan kung sinong kaalyado mo, kung sinong malapit sa iyo, kung sinong tumulong sa iyo sa nakaraang eleksyon, yun ang mabibigyan ng tulong sa mahiwagang GL na yan. Yun ang sinasabi ko. At narinig ko, may ibang DOH na opisyal, di ko maalala kung sa opisina ba ni Secretary o sa ibang grupo na nagsasabi, bakit hindi ibigay yung mga pondong yan na magiging maipip, ibigay na lamang dyan sa mga local hospital. Na para sa akin magandang idea yon kasi ang talagang nakakaalam kung sino nangangailangan ng tulong sa ospital, yung mga doktor mismo. Okay po. So for your ano kaya personal notes, tingin niyo dapat para wala nang magiging political patronage, lahat po ng mga mag-i-issue ng guarantee letters, wag nang mag-issue ng GL. Para sa akin, ganun, syempre, magagalit. Nagagalit na nga yung ibang politiko sa akin kasi dapat daw idaan sa kanila. Hindi ko naman maintindihan kasi para sa akin, ang bawat Pilipino may karapatan na magamot, na ma-ospital, na kung may sakit ay tulungan. Bakit yung may access lamang sa politiko ang makakakuha ng GL? Bakit nagkaroon ng GL? Wala naman GL dati eh. Para magkaroon na talaga ng zero balance billing, di ilagay na yung pera na yan, magsimula na tayo sa zero balance, sa pinakamatitindi, malalaki, o di kaya pinakakawawang ospital. Gawa na lang tayo ng priority list, doon na lang ibagsak yun sa mga ospital na yun. Sila na ang magsabi kung sino talaga ang nangangailangan. Wala nang GL. Magalit na lang sa akin ang magagalit sa akin. Alright po, yun lang po sa akin, Sen. Thank you po. Sen, thank you so much. Salamat po, Sen Yes, Amy. I wanted to mention lang kasi nabanggit sa akin yung 12% BAT ni Senator Erwin ma'am. Tulfo. Apa. Go Yes. ahead po. Hindi ba ikaw una meron nun? Sorry? Hindi ba ikaw una Sorry. nag-file nun? Yes. Hindi ba man ikaw una meron nag-file? Yes, dati kasi nag-file na ako dyan na yung 12% VAT. Unang-una, sang-ayon ako kasi nabanggit na si Senator Tulfo. Ako rin gusto ko na bawasan yung VAT. Kasi dati, noong 1988, nag-umpisa yan sa 10%. Naging 12% lamang noong 2000, kailan ba yun? Yung 2006. Kasi sumobra yung ating debt to, yung utang natin lumabis, naging higit sa 70% under President GMA at nagdeklara siya ng state of fiscal crisis. Kaya tumaas, siguro tapos na, long overdue na yung pagbalik sa 10%. At nakita ko may safeguard din na kapag medyo okay na naman yung ating fiscal status, pwede siguro ibalik sa 10%. Sana ganun. Pag tumaas, ayan, itataas na naman sa 12%. At nandun sa version ni Senator Tulfo na yung projected deficit is higher than the program deficit. Pag lumabis talaga yung deficit, para sa akin, siguro maganda rin kung yung debt to GDP exceeds the prudential percentages of mga 60%. Ngayon, labis na tayo, nasa 63, 64. Sabi nila, okay pa rin. Di okay. Pero wala na tayo dun sa 70% na nangailangan ng 12%. So, unjustified na siya. Isa pa, yung EVAT, dati, wala naman VAT sa petroleum and electricity. Noong 2006 lang yan. Baka naman pwedeng isipin na rin yung VAT dyan. Pero nagwawala yung DOF. Masyado daw malaki ang mawawala sa kanila. Pero dati wala yan ha. Yung petroleum and electricity, hindi yan na dadagdagan ng VAT. So, baka naman ikonsidera nila yung excise tax. Eto nga, yung Venezuela, nagkakagulo. Iba pang oil-producing countries, very unstable and very volatile. Baka naman yung excise tax at pwedeng tanggalin yun yung petroleum electricity at hirap na yung taong bayan. So, ma'am, yung magiging foregone revenue kapag binaba yung VAT, babalik din yun dahil tataas yung
consumption or yung power ng publiko na mamili ng, kumbaga lalakas mo yung kanilang purchasing power? Yes, that's correct. So yung inaasam-asam natin na yung headline na inflation bumaba, sana talagang mangyari yun. Yun nga ang problema natin, pataas ng pataas kasi itong VAT natin napakataas. Kung ihambing mo sa ibang bansa na napakayaman, hindi naman ganyang kataas. 12% is really onerous. It's a huge amount, particularly in hard times. And it was only imposed during a state of fiscal crisis in 2006. Sa palagay ko, wala na tayo dun. Bakit pa tayo nasa 12%? Dapat may automatic na magbabalik sa 10%. Total, pwede naman itaas sa 12% kung lumampas naman ng 70%. Ang sabi ng fiscal managers natin, wala naman tayo sa 70% debt to GDP ratio katulad nun. Bakit nasa 12% pa rin yung tinatax? At saka bakit kasama pa rin ang petroleum and electricity? Unjustified na siya. Sen, si Manong Chavit, may panawagan po siya na impeachment against the president. May ikakasaraw po ata na one-time, big-time na protest this coming February. Your comment on this po? Alam niyo, ang akin lang kasi, ayoko ng gulo eh. So sana kung ano man ang mangyari, kung ano man pinaplano, basta tumalima sa batas, higit sa lahat, manatiling mahinahon. Kung ano yung nasa konstitusyon, yun ang sundan natin. Hindi ko masyadong alam at nabasa ko lamang yung sinabi ni Manong. Okay, sige. Thank you po, Sen. Kasi alam naman natin may karapatan ang bawat Pilipino na magprotesta, mag-rally, basta nasa tamang lugar at may permit at maayos. So, tignan natin kung anong plano nila. Ang akin lamang, ayoko ng gulo kasi labis-labis na ang pahirap sa ating mga kababayan. Pero, Sen, does this also imply that kahit Pero yung Ilocos kasi, diba, an impeachment, whether against the vice president or the president, is of course a legal and political process that's recognized by our constitution. Pero Sen, does this also imply that kahit yung Ilocos hati na rin sa kumbaga sa satisfaction nila with the administration kasi Manong Chavit is sa Ilocos Sur, then the president is from the Norte. Well, hindi mapagkakaila na hirap ang ating mga magsasaka. In many cases, these are rural areas hanggang sa solid north, ang Cordillera. Hirap na hirap talaga sa mga gulay at talagang hindi makabangon sa sangkatutak na bagyo, importasyon at flood control scam. Lahat naman naghihirap, lalo na yung tinamaan ng diretsahan sa presyo ng bigas. Talagang bagsak na bagsak ang ating mga nagsasaka. At kasama na doon ang Ilocano, ang Igorot, ang taga Isabela, taga Pangasinan sa Central Luzon. Damay-damay talaga. Okay, so you heard it from Senator Amy Marcos, no, patungkol po dyan sa mga budget na yan. Alam na natin yan na papunta pa rin yan sa kung sino ang pipirma sa impeachment ay paldo na sila. Alam ni Senator Amy yan na prangka-prangkahan na yan. At hindi lang si Senator Amy ang naniniwala sa budget na yan At heto pa si Congressman Irice, panuurin po rin natin ang kanyang paliwanag. Ano ba ang depekto dito sa 2026 budget to be challenged before the Supreme Court. Heto po panuurin po natin itong si Congressman Irice, okay? Questions over legality are hounding the spending bill, with one lawmaker taking the matter to the Supreme Court.
Malacanang is confident the budget can withstand legal scrutiny. Let's get on point with House Senior Deputy Minority Leader and Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice. Congressman, good to have you again. Good Maraming evening. salamat po. Good evening, Pinky. Okay, umpisahan na po natin. Sinasabi niyo na po, even in the past couple of days, that you will run to the Supreme Court, you will file a petition if Yes. the President signs this 2026 budget with the unprogrammed appropriations, to which he did. He vetoed a big chunk, 92.5 billion. 92.5 billion pesos, maybe about 7 to 9 items under the Yes, but the unprogrammed mas appropriations. malaki pa rin yung na-retain 151 billion, almost. Ang 151. na-retain among the three that he kept, Yes. which they say, of course, is one of the lowest since 2019. Yes, Okay. since 2019. Since 2019. So, Congressman, when are you going to file this petition? Tomorrow, 10:30 a.m. together with my So magfa-file ng petition itong si Edgar Erice ha. co-petitioner, Representative Laila De Lima. And your argument would be what? Well, it violated several sections of the 1987 Constitution, particularly Section 7. Article 7, Section 22, which requires that the President's proposed budget should have a basis in the general appropriation. Kailangan may budget of expenditures and sources of financing. Kaya ang tawag dyan yung NEP, ang tawag dyan ang other name po dyan is BESF, Budget of Expenditures and Source of Financing. Source of So financing. yung GAA, it's not only budget, kundi dapat kasama doon na maliwanag yung definite source of financing. Let's talk about your first defense first. Let's put that up on the screen. Article 7, Section 22 of the 1987 Constitution. I'm just going to read that. The President shall submit to Congress within 30 days from the opening of every regular session as the basis of the General Appropriations Bill, a budget of expenditure and sources of financing, including receipts from existing and proposed revenue measures. I guess the questionable phrase here, or the one that you will be using, is a budget of expenditures and source of financing. Yung program funds may source of financing, may budget of expenditures. Yung unprogrammed funds may budget of expenditures pero walang source of financing. Okay. The source of funding, ang sabi po nila, will be derived from possible savings. Let me just quote DBM Secretary Toledo. Ang sabi niya dito, mahalagang linawin na hindi mali ang UA or unprogrammed appropriations. Ang UA ay standby authority lamang na maaari lang gamitin kapag may malinaw at legal na kondisyong natupad gaya ng pagkakaroon ng extra revenues o loan at pagsunod sa mahigpit na patakaran at validation. How does that sound to you? Well, ito naman, yung Section 29, Section 25, the Article 6, which prohibits riders in the General Appropriations Act. Yung General Appropriations Act, maliwanag yan, 6.79 trillion. This is over 679 trillion. Walang source of financing. So, ibig sabihin, rider lang to. At yung Constitution, binabawal yung rider. Pero matagal na pong ginagamit at Yes, nasa since batas 1989. itong Pero maliliit pa noon, saka hindi masyadong controversial kasi hindi nagagamit sa kalokohan. Pero nung 19th Congress, ito yung naging paraan para gamitin yung sa kalokohan. Bakit ko nasabi yan? Kasi sa National Expenditures Program, yung mga mahalagang items tinanggal. Nilagay sa unprogrammed funds. At siningit yung mga anomalous flood control, yung mga cat's eye, yung mga street lights Asphalting. lahat ng mga malalaki ang kickback, doon yun ang ipinasok. ang Nilagyan tinanggal ng doon, pondo. ang tinanggal doon was the foreign assisted projects. Marami. Would that be correct? One of them. Yung PhilHealth na yung Contribution of- subsidy, yung pati nga PDIC pinakialaman di ba? So, yung for example, in 2024, some 200 plus billion were replaced from the NEP, nilagay sa unprogrammed funds. Ito yung
ating equity counterpart dun sa mga foreign assisted projects. At nung 2025, some 157 billion. So, ang total niyan, if I'm not mistaken, 399 billion in 2 years. Ha? So, nasayang yan. Bakit? Nalagay lang yan sa mga flood control na The controversial flood control mga projects that we are ghost, looking into. substandards, mga substandard projects. So, yun nangyari. Pero, double whammy. Bakit? Because? Nilagay natin sa unprogrammed funds, yan yung mga foreign assisted na counterpart. So, nung nailagay na yan sa foreign assisted, hindi nagamit. Hindi na-release yung pondo na yung loan. Bakit? Kasi kailangan may counterpart na pondo. So, anong nangyari? Yung subway na lang natin, 2 project na lang, ibabanggitin ko. Yung subway, metro subway, dapat yan matatapos ng 2028. Dapat nakasakay na tayo sa subway, para na tayong Hong Kong sa 2028. Ngayon, 2032 na matatapos dahil na-delay, dahil dyan sa ginawa na yan. Yung PNR elevated rail na dapat matatapos ng 2029, na-delay din to 2032. Pero ang pinakamasakit doon, dahil sa delay na yan, mag-i-increase yung cost. Wala naman tayong ibang pagbibintangan dyan kundi si BBM, di ba? 1.3 trillion yung 2 project na yan. 1.3 trillion in total of our No, counterpart. yung project, yung Okay. subway and PNR railway, ang total niyan mga 1.3 trillion. So, dahil coming from the DOTR, nung tinanong ko nung budget hearing, gaano itataas niyan because of the delay? Because of commitment penalties, saka yung increase in prices of labor and materials, madadagdagan ng 20%. So, 20% of 1.3 billion is about 260 billion pesos. Right. Additional expenses. Dahil lang sa kagaguhan ng gobyerno na inalis yung mga importanteng project, nilagyan ng mga Grabe. pang-kickback na proyekto. Yeah. That's been discussed in the past. Why foreign assisted or our counterpart doon sa infrastructure with other countries tinanggal. Tinanggal. Kasi yun ay parang isa sa mga yung And tinatawag we for released flagship. with our commitment to Yes. foreign funders. Okay, but in this particular unprogrammed appropriations, there is a portion here that the president kept. Itong, excuse me, support to foreign assisted projects. Yes, pero ang 97 justification billion. nila ngayon, hindi pa naman daw final yung meron daw mga documents na hindi na i-submit. So kaya hindi pa naman daw kaya sa unprogram lang. Pag na-submit na, saka na lang popondohan. Pero sabi ko nga, 3 lang naman yung panggagalingan ng pondo for unprogrammed funds. Loans, additional loans, matagal naman yung negotiation yan. Yung new taxes, so kailangan magpasa ka pa ng batas. Pangatlo, savings. Matagal right. pa rin yung savings, di ba? Alam nga naman, gamitin mo na, i-project mo na yung savings, tapos gamitin mo. But Congressman, aren't there savings usually, please tell us, from let's say a number of plantillas that remain vacant in various agencies? Pero matagal pa yon. Matagal pa yon. Kung gagamitin mo na kagad, pagkatapos mas priority yon dahil nasa NEP yon, dapat mas priority yon. Ba't mo gagamitin kung hindi pa naman tapos yung taon o at least mga 3 quarters, di ba? So, sabi ko, ang isa pang malaking problema doon sa ganong sistema, baka gumawa ng paraan ng gobyerno na magkaroon ng pondo. Like, for example, yung pagbebenta ng mga assets. Sabi yan, bantayan natin yan, yung pagbebenta ng assets. O kaya, magdadagdag ng utang na beyond Paano yung gold reserves na binenta nila lahat, di ba? our capacity. Ang aking balita, yung debt servicing natin naabot na ng 33% of our national budget. At kung mas malaki na yung utang natin kaysa dun sa kakayahan natin magbayad, of course, Mas malulugmok tayo. oo, malulugmok tayo. Saka hihigpitan na tayo ng mga lenders, tapos tataas na yung ating interest rate. Right. So, malaking malaking... But this is not, when you file the case tomorrow together with Congresswoman Laila De Lima, I believe there are pending cases. I looked into this, and there's supposed to be a case filed by Congressman Lagman back in 2024. And
Bayan Muna Chairman Nery Colmenares also asking for certiorari regarding unprogrammed appropriations, if I'm not mistaken. Ibig sabihin, Congressman, kung tama po ako, merong mga pending cases ngayon sa Korte Suprema hinggil dito. Yes, pinag-aralan naman ng mga lawyers ko kaya nga we are not we also filed a prohibition aside from the certiorari, a prohibition and prayer for a restraining order para hindi na magamit ito. Kasi nung mga nakaraan siguro ginagamit yung program funds, walang pumapansin kasi hindi naman ganun ka-controversial at parang ano lang to parang out of convenience. So pinapayagan na lang siguro ng mga politiko noon out of convenience para may emergency fund, di ba? Pero nagamit ng mali. So it's Kaya high bumulaga time. ng ganito. Oo, kaya kailangan na nating kailangan na nating dali sa Supreme Court dahil we found at least 5 provisions in the Constitution that really Violates this violates unprogrammed appropriations. I spoke to Senator Win Gatchalian last night and I asked him about this, and there is that possibility that this forthcoming petition before the Supreme Court on the unconstitutionality of this unprogrammed appropriations. When I was asking him about these 3 items that the President kept, I'll repeat them again. Support to foreign assisted projects. Yung pangalawa po is program on risk management, and the third is revised AFP modernization program. I remember him actually saying that with these kinds of numbers and items, this is not prone to corruption. Ibig sabihin, hindi to kayang galawin dahil talagang alam kung saan pupunta ito. Actually, pangako lang yan. Hindi naman mapupunduhan yan Yan ang yan nga unprogrammed funds. Pag meron silang ginalaw nila kasi yung retirement and gratuities ng AFP, pagkatapos ngayon, ang sinasabi nila gagamitin sa modernization. Ngayon, wala naman sa program funds, nilagay nila sa unprogram, pangako lang yan. Yeah. So, yan na nga yung masama. Kung importante, dapat nasa program funds, nasa program appropriations, dapat ganun. So, at nasisiguro ko na mahirapang pondohan yan. Bakit? Out of the 6.79 trillion, 5.1 lang yung projected revenue. Say that again, sir. 5.1. Okay. Yung projected revenue ng gobyerno. Yung 1.6 trillion ay uutangin. Di ba? Uutangin. Ang problema natin, humina yung ekonomiya natin. We are not even sure of the target, yung ma-reach yung target na 5.1 trillion. Projected revenue target of 5.1. Imposible kasi bumabagsak yung economy. So talagang may mga kaibigan ako sa Department of Finance, ang sinabi sa akin, nag-inventory sila ng mga assets na ibebenta. So What napakasama. are the likely assets you're seeing? Well, I don't know yet, pero there are a lot of possibilities. Mahirap naman ako mag-speculate. Pero ang sabi sa akin ng mga career sa Department of Finance, career official sa Department of Finance, may possibility na to fund these projects, we'll have to resort to disposing government assets. Government assets. And At yun nga, additional loans. And in this petition, it's going to be you, Congresswoman Laila De Lima, anyone else, sir? Wala na, kaming dalawa lang. Okay. Do you feel that at some point or in the very near future there will be, because a decision by the Supreme Court. In the Supreme Court decision, there's a separate opinion by Justice Hernando. Yeah. Saying that all forms of unprogrammed Unprogrammed, appropriations are unconstitutional. Yeah. So, And this hopefully- form, you're talking about Justice Hernandez. Hernando, Paul Hernando, I who think. had a concurring decision regarding the PhilHealth. PhilHealth. Yeah. Yun yung kanyang separate concurring decision. Kaya sinasabing unconstitutional itong unprogrammed appropriations, which actually means, what I'm trying to say, Congressman, is at some point, I guess you are hoping, or government, or we will be hoping a decision from the Supreme Court to clarify this matter. Alam mo, sa ngayon, dahil sa mga nangyayaring corruption, kailangan, we will always have to push for reforms. Ito at least, This is budgetary one reform, di ba? Kung wala na yung unprogrammed funds. Pero hindi lang sapat yan, kinakailangan yung mga political reforms.
We'll be taking a very short break. We'll continue our discussion with to pass an enabling law to prohibit political dynasties. In short, yun po ang ibig talaga sabihin nun. I remember you were saying that you wanted to file a petition Yes. before the Supreme Court to compel Yeah, Congress Congress. to pass an enabling law. Yes, Have because you done it's this? maybe in 2 weeks' time, Okay. I'll file a petition to push for the reform, petition to compel Congress to comply with Article 2, Section 26 of the Constitution pertaining the anti-political dynasty provision. So, naniniwala ako na hindi option ng Congress yung pagpapasa nito, kundi ito ay duty, obligation. At kung hindi namin ipapasa to, it's tantamount to agree that we are committing a grave abuse of discretion. So kaya pwedeng pumasok ang Korte Can Suprema. anyone actually file a case against you legislators for grave abuse of discretion for Well, not at least yung passing an enabling law on the anti-political tapos dereliction of dynasty? duty. Exactly, sir. At least kung for example, yung COMELEC ilang beses na nagkaroon ng decision ng Supreme Court that they committed a grave abuse of discretion. Diba? So at least natututo yung COMELEC. Ang sabi nga ni Chairman Garcia during one of our hearing, tinatanong ko, anong gagawin nyo dyan sa mga grave abuse of discretion nyo? Natututo kami dito. So baka matuto naman o mahiya. O meron pang hiya. Meron pa ho ba? Ngayon, well, there are about 20, if I'm not mistaken, bills currently filed in the 20th Congress. Yung the last time that I saw is about 17. 17 ang nag-file. Pero yung iba po ay hindi very happy doon sa ilang bills filed by, in particular, the Speaker, Bogie D, Yes, and and- House Majority Leader Sandro Yes, Marcos. yes. Dahil how they describe their anti-political dynasty It's a hoax. bill measures, actually they call it legitimizing political It's a dynasties. hoax. It's not a anti-political but a pro-political dynasty bill. Okay. But there are others, of course, na hanggang 4th degree of consanguinity ay pinagbabawal and even succession. Yes, Di ba? napag-usapan na yan in 2015 I was able to hurdle the Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Nakapasa yung aking bill. Okay. First time in the history after ilang years noon, So pumasa sa akin kasi ang aking ginawa, instead of one, ginawa kong two. One national and one local. Dalawang different types of anti-political dynasty. No. Two per family. One local and national. Allowing two per family. One I national. see. Ang sinabi ko, kasi national iba yung constituency, yung local iba yung constituency. Pangalawa, second degree of Okay. consanguinity. 2 per Bakit? family and until 2nd degree of consanguinity. yung Ano mo bang household, 2nd degree of... yung household mo. Yung first family, The parang first gano'n. family Okay. mo. Kasi kung babasahin mo yung transcript nung framers ng ating 1987 Constitution, meron sila sinasabi na tatlong bagay na dapat tandaan in enacting a anti-political dynasty. Dapat, una, it will provide equal access to ordinary citizens for public office. Pangalawa, it will prevent the monopoly of power. So kung masyadong marami, di monopolize. Kung dalawa lang, hindi pa naman. At pangatlo, kailangan hindi arbitrary. Ano ibig sabihin ang arbitrary? For example, pinsan mo, hindi mo naman talagang direct family, babawalan mo. So, yun. Kaya, yung aking panukalang batas na yan, nakapasa na yan Sa Committee on Suffrage. sa Committee on And then? Suffrage. Tapos nag-plenary debates, nakapag-debate ako ng once, tapos na-archive na. Did you really think it was gonna make it back then? Noon kasi panahon ni President Pinoy, so medyo may suporta, pero tingin ko nag-give in din siya sa mga political clans eh. So, But do you think this time around, even after the President asked Congress to prioritize this anti-political dynasty bill, that it will actually come to light? alam mo, tingin ko kailangan ni Presidente ito para patunayan na sincero siya sa reforms at hindi dahil minamanage na lang itong kontrobersya sa flood control. Okay. But pag ito po ay magpapakita na seryoso siya,
is that enough para po sa mga mambabatas na lahat po, senators and congressmen, to actually really pass an anti-political Well, dynasty bill? majority are his allies. Di ba? We have the strongest presidential system in the world. So, Pero hindi ho ba mangingibabaw din ng self-interest at some point? well, alam mo, kung darating din yung panahon na ma-realize ng mga political families na pag nag-resist sila dito sa reform na to at hindi to nakapasa, baka hindi na sila iboto. Kaya ang panawagan ko, pag hindi nakapasa to, mga kababayan, huwag na kayong magboboto ng pare-pareho ang apelido. Oo. So, apart from that, people are also talking about what will happen pagbalik po ng session ninyo. Yes. February 5 is the last day doon sa one-year bar rule laban doon sa impeachment Yes. ni Vice President Sara Duterte. What are you seeing in the 20th Congress? Are you seeing somebody already filing by Yes, February 6? I think by February 6, the Makabayan Bloc will file. Yun yung kanilang advocacy, di ba? Yung intelligence confidential bond. So, tingin ko magpa-file sila. Pero, ang hindi ko lang alam kung they will gather enough support. Kasi 2028 elections is just around the corner. So, and alam naman natin na ayaw ng Iglesia ni Cristo, yung kanilang advocacy, wag niyo nang guluhin. Dapat magkaisa, walang gulo. So, napakita na maraming mga natalong kandidato na incumbent na hindi na suportahan ng Iglesia nung nakaraang 2025 election. So baka meron ng apprehension yung mga politiko. More than the previous year, Yes. more than the 19th Congress. That's Yes. one factor that One factor. they will be looking into. But yun po kasing issue on the motion for reconsideration filed by Congress on the decision of the Supreme Court calling it void ab initio, yung naging impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte during the 19th Congress. Basically, to me, what it means to me is pag sinabing void ab initio, wrong from the beginning. So hindi siya na-impeach. So is that how you also understand Yeah, it? She hindi was siya not na-impeach. impeached. So, but Kaya nga, there's a need for another impeachment right, complaint. but because there's a motion for reconsideration, my question Seldom is kasi seldom that the Supreme Court na nire-reverse nila yung ganyan, lalo na. 13-0 ang boto. But just siguro following that kind of logic na if there's a motion for reconsideration, Imagine 13-0. Kahit isa siguro dyan, nahihirapan ng bumaliktad. Di ba? but somebody files an impeachment complaint against the Vice President on February 6, is it tantamount to the Supreme Court not deciding on the motion for reconsideration anymore because it might be moot? Moot and academic kasi there's another complaint. Di ba? You see it as that. Yeah. How about an impeachment case against President Bongbong Marcos? Do you think somebody will also file? Is that something you're anticipating as well? It's a possibility. Especially kung susuportahan ng administration yung impeachment kay BP Sara. And para sa akin, sabi ko nga, maski sa Liberal Party, dinidiscuss ko sa kanila, sabi ko, parang masama namang image yung may kasalanan din yung isa, tatalikod tayo. Pero yung dito lang tayo sa isa dahil galit tayo. Be more specific, sir. Be more specific with what you're saying. Ang sinasabi niyo po, kung susuportahan niyo yung Kung susuportahan ko yung Yung impeachment complaint. before BP Sara, dapat ay tingnan ko rin kung may impeachable offense si Presidente. Kasi kung titingnan lang namin yung isa, ano na yan, parang partisan, hindi para sa bayan. Unfair. But yung pong plano niyong to file a petition calling it unconstitutional, basically no, yung unprogrammed appropriations, ano ho ba yan sa tantamount to an impeachment complaint? No. It's not. It's not. Because Well, hindi it's, siya... hindi naman. Actually, ang nakikita ko, kung may impeachable offense ang Presidente,
ay yung betrayal of public trust. Kasi for 3 years, pinabayaan niya yung budget natin na masalaula, na hindi siya kumibo. And that's tantamount to inexcusable gross negligence. It's not even the 2026 budget anymore that you're talking about. It's the previous budgets prior to 2026. Yung pong sinasabing allegedly laden with so much corruption. Kasi tinatanong naman natin lagi kay Presidente, bakit 3 years? Kung 1 taon lang yan, baka napalusutan. Pero kung 3 taon, imposible para sa akin na hindi alam ng executive department yan. Last question, sir. Do you even plan to look into the allegation of the 2025 budget, that controversial blank lines that supposedly was there during the last budget? The blank items. Well, sa akin, immaterial na yan eh. Kasi kung ang issue lang is dapat explain ng Presidente bakit niya pinabayaan na masalaula yung kanyang budget. Yung kanyang budget, di ba? All right. House Senior Deputy Minority Leader, Congressman Okay, so ayan, narinig natin si Congressman Erice, no? Maganda yung kanyang explanation, no? Na ganyan po talaga, magpa-file sila, no? So, tingnan lang natin kung meron talaga silang magagawa dito, okay? So, mag-comment kayo guys ha, narinig ninyo ano ang opinion nyo patungkol sa 2026 national budget. Cleanest ba ito? So, ayan, babasahin natin ang mga comments ninyo ha sa comment section. Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.